Sabi ng Panginoon, ibababa niya ang mga nagmamataas. Ito yung mga gumagawa sa atin ng pagkakasala, lalong-lalo na yung mga hindi humihingi ng tawad. At itataas na yung mga nagpapakumbaba. At ito, yung kahit may katuwiran ka, kahit nasa tama ka, hindi ka gaganti, at pipiliin mo pa rin magpatawad. Yes, kung kinakailangan ihabla, kung kinakailangan idemanda mo, ihabla mo. Pero wag mo gawin yung ikaw ay gumanti. Alisin mo yung galit sa puso mo. At kapag nagkaganon, tataas ka sa mata ng iba, lalong-lalo na sa mata ng Panginoon. Kasi mas natutulad ka sa Kanya. Siya naman ang may sabi nun na kapag tayo'y nagpapatawad, tayo'y mas nagiging tunay na mga anak ng Diyos. Tayo ay mas nakakatulad ng Diyos. Totoo pala talaga. Ilalayo ka ni Lord sa isang bagay na alam niyang hindi mo ikakabuti kahit masaya ka doon. Kahit mahal mo at napakahalaga pa yon. Nakakalungkot at masakit pero sobrang worth it. Alam mo kung bakit? Kasi ibibigay niya yung deserve mo pagkatapos ng hirap at sakit na dinanas mo. Tatlong yaman na hindi mo dapat pabayaan. Una, ang iyong kalusugan. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataon na magpahinga dahil ang trabaho hindi yan nauubos pero ang buhay mo ay nag-iisa lang. Ikalawa, ang iyong oras. Sabi nga ang pera kapag nawala, pwede yang maibalik pero ang oras na lumipas at ginamit sa wala ay hindi na maibabalik pa. At ang huli, ang relasyon natin sa iba. Pasalamatan ang pamilya na nagmamahal sa'yo unconditionally. Mga kaibigan na loyal sa'yo o mga ka-workmate mo na nagbibigay saya sa gitna ng pressure sa trabaho. Kung agree ka dito, drop a heart emoji sa my comments. Naniniwala ako sa'yo. Taon mo to.